Magandang araw kapamilya, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ihatid namin sa inyo ang mga latest updates tungkol sa mga bagyong Ophel at bagyong Pepito. Dito lang sa TV Patrol Express. Matinding naapektuhan ng bagyong Ophel ang lalawigan ng Cagayan. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa telepono si PJ Cabaños. PJ, kamusta ang sitwasyon dyan? Jeff, nag-iwan ng malaking pinsala ang bagyong Ophel sa Gonzaga, Cagayan matapos nga mag-landfall ang bagyo sa bayan naman ng Bagao. Sa pag-iikot natin kanina, partikular sa bayan ng Gonzaga, naabutan natin ang clearing operations ng DPWH sa Barangay Bawa at Barangay San Jose. Jeff, makakapal na putik ang pinagtutulungang linisan ng mga DPWH kasabay ng pag-aalis ng mga natambak ng mga kahoy at troso sa kalsada, dulot ng pag-apaw ng Bawa River na rumaragas sa lugar. Kaya kaninang umaga ay hindi madaanan ang National Highway. Nakakapanlumo din ang sinapit ng ilang mga magsasaka na nagtutulungan na hanapin ang mga alaga nilang mga hayop na inanod ng baha kahapon. Ang iba, maswerteng natagpo ang buhay pa tulad ng baboy at baka. Pero marami pa umano ang tinangay ng baha tulad ng mga alaga nilang pato, kambing at manok. Ang pinakamalaking perwisyo ngayon sa dalawang bayan ng Gonzaga o dalawang barangay ng Gonzaga ang pagkasira ng approach ng San Jose Bridge na nagdudugtong sa Santa Ana at Gonzaga. Kaya ang ilang residente napilitan ang maglakad at tawirin ng ilog para pumasok sa trabaho. Prioridad ng DPWH sa magtambak ng graba pansamantala sa nasirang approach upang muling madaanan ito. Pero ayon sa kanila, pansamantala lang ito na solusyon at posibleng abutin pa ng 2 araw bago tuluyang madaanan ang mga motorista. Jeff? Maraming salamat PJ Cabaños at ingat kayo dyan. Samantala, hindi na madaanan ngayon ang tulay sa Barangay San Jose sa bayan ng Gonzaga, Cagayan. Sa larawan nakuha ni Francine sa lasinan nitong Huwebes ng gabi, kita ang napinsala na tulay bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Ophel. Mahalaga sa mga residente ang nasabing tulay, lalo't ito ang nagdurugtong sa bayan ng Santa Ana. Naramdaman din ang hagupit ng Super Typhoon Ophel sa bayan naman ng Bugay, Cagayan. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin, 20 individual ang puwersahang inilika sa nasabing bayan. Kabilang dito ang isang person with disability na pinagtulungan ng buhatin ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nagpatawag ng council meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Camarines Norte, kaugnay ng posibleng epekto ng bagyong Pepito sa lalawigan. Ayon kay Pag-asa DAED Chief Reniel Mago, batay sa kasalukuyang tinatahak na direksyon ni Pepito, kritikal ang mga oras para sa Camarines Norte mula hapon ng Sabado hanggang araw ng Linggo. Kaya pinag-aanda ang publiko sa malalakas na pag-ulan at hangin, gayon din ang storm surge sa mga coastal areas ng lalawigan. Posible ring sa araw pa lang ng Sabado ay makararanas na umano ng pagbaha sa mga mababang lugar dahil hindi nagkakalayo ang dalang ulan ni Pepito kay Christine. Ayon pa sa Pag-asa, mas mabigat na hamon ngayon ang dala ni Pepito dahil may taglay itong malakas na hangin. Nagpatupad na rin ang forced evacuation sa ilang mga lugar, partikular sa mga coastal at low-lying barangays. Hiniling naman ng LGU sa DepEd na tingnan ang kondisyon ng mga eskwelahan kung ligtas pa itong gamiting evacuation center. Humina at isang severe tropical storm na si Bagyong Ophel. Pero paalala po, malakas pa rin po ang bagyo. Sa update ng Pag-asa, alas 11 ng tanghali ngayong Biyernes, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 215 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour at gustiness na papalo sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito ng 20 kilometers per hour pahilaga-hilagang kanluran. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa northern portion ng Cagayan,
Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong Biyernes ng hapon. Pero posibleng muli itong papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Samantala, lumakas naman ang bagyong Pepito at isa ng typhoon. Huli itong namataan 630 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Bit-bit dito ang lakas ng hanging 130 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilos ito ng 30 kilometers per hour pakanluran. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa eastern portion ng northern Samar at northern portion ng eastern Samar. Signal number 1 naman sa Luzon, sa southeastern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Sa Visayas, signal number 1 din sa nalalabing bahagi ng northern Samar, nalalabing bahagi ng eastern Samar, Samar at Biliran. At yan naman nagbabagang balita sa oras na ito. Ang tabayanan po ang latest updates tungkol sa mga bagyong Ophel at Pepito mamayang alas 5 ng hapon sa TV Patrol Express. Ako po si Denise Densay. Bukod po sa mga bagyong Ophel at bagyong Pepito, ihati din namin sa inyong iba pang nagbabagang balita. Maaga po tayo mamaya kapamilya, alas 5 ng hapon. Ako po si Jeff Canoy, magandang hapon at ingat mga kapamilya.